What's up, what's up? So ngayon naman mag-check tayo ng exercise 'no, ng isang fellow trader natin dito si Evangeline. So kung ikaw din is struggling ka para magbasa ng structure, paano mo malalaman kung uptrend, paano mo malalaman kung downtrend, paano yung consolidation and so on and so forth. So maybe itong video na 'to meron kang makuha so para mas magkaroon ka ng clearer understanding kung paano nga ba yung market structure na 'yan, 'di ba? So sabi niya, "Good PM po, Makatsuki po for checking ng market structure action items." So, thank you daw. Nakapag-reply naman ako sa kanya dito. So, bigyan lang natin ng recap no, kung paano yung pinaka naging overall breakdown nitong analysis na 'to, 'no. Dito nagbigay ako ng mga example and so on. So, ta's gagawin nila yon so para, mag-land yung idea, 'di ba? So, kasi parang tinuro yung concept, so maganda meron din action item. So, para magawa mo siya on your own and then mas lalo mo siyang ma-gets, parang gano'n, gets ba? So, parang sa driving 'di ba meron diyang ano, nalimutan ko, TDC yata yun, parang theoretical, driving course, parang gano'n. So, parang mag-aral ka muna ng mga rules, ganyan and everything. Ta's meron ding another one is yung practical, yung magda-drive ka na may kasama kang, instructor. So, parang gano'n. So, maganda gano'n din yung learning mo. So, aralin mo yung concept and then i-apply mo siya sa mismong chart. So, para mas lalong mag-land sa'yo yung idea. Okay. So dito, so tama-tama 'to. So i-define muna natin ano yung uptrend. So kapagka uptrend dapat series of higher highs and then higher low, 'no? Pag sinabing series dapat at least two na higher low, two na higher high, 'di ba? So the moment nafa-follow yun continuously, you can label that as bullish or uptrend pa rin yung market. So which in this case, anong nangyari is tuloy-tuloy pa rin siya nagke-create ng higher lows, 'di ba? High, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Kahit sabihin mong hindi gano'n ka-perfect yung wave niya, pero, as long as nafa-follow pa rin yung structure niya na series of higher lows, higher high, uptrend pa rin siya. Okay. Ayan, so tama 'to, congrats ano, Evangeline. So, okey na okey 'to. So, ta's check natin 'tong pangalawa. Ito mas maganda 'to, 'di ba? So, ang ganda ng wave ng structure niya. So, kumbaga super clear, 'di ba, na obvious na downtrend. So, ito yung high niya, ito yung low niya, lower high, lower low, lower high, lower low. So, same thing pa rin sa kagaya ng uptrend dapat series of higher high, series of lower highs and lower low naman 'to, 'no. So, kasi pababa, so that pababa yung mga highs niya, pababa yung mga lows niya. Kapagka uptrend, pataas yung mga lows niya, pataas yung mga highs niya. Okay. Yan, so ito sobrang ganda nito. Gustong-gusto ko 'tong example na 'to. So, kasi ang clear, eh, 'di ba? Ang clear ng wave, eh, 'di ba? So, parang easy to understand na, uy, bearish yan, 'di ba? So, parang gano'n. Tapos, another thing is kapagka consolidation or ranging or sideways, so dapat naman diyan even highs and then even low. Kumbaga pantay-pantay yung mga high niya, pantay-pantay yung mga low niya. So, gano'n pa rin series, so at least dalawa, 'no. So, dalawang even high, dalawang even low bago mo ma-label as, ah, consolidation, 'no. So, paano naman kapagka isa pa lang, let's say sa bullish, isang higher low pa lang, isang higher high, parang gano'n. So, puwede mo sabihin na hindi pa siya uptrend, potential uptrend, parang gano'n, 'di ba? So, pagka downtrend naman, isa pa lang lower highs and lower low, puwede mo sabihin na potential downtrend. So, parang ganyan, okey? Kasi mas leaning na yun into bearish movement kasi lower highs yung crinate niya and then higher lows yung crinate niya kung bullish naman, 'no. So, paano naman puwede bang maging consolidation yung ano, yung let's say hindi siya uptrend, hindi siya downtrend, pero nagke-create siya ng, higher low, nagke-create siya ng lower high, parang ganyan. So, let's say ganito, um nag-create ng higher low, tapos nag-create ng higher high. So, isa pa lang, 'di ba? So, hindi pa siya uptrend. So, potential pa lang. Tapos nag-create ng lower low, 'di ba? Tapos nag-create ng lower high, tapos nag-create ng higher low, nag-create ng even high, higher higher high, 'di ba? So, parang gano'n. Higher low, no? Nag-create siya ng higher low, and then nag-create ng higher high, nag-create ng lower low, 'di ba? So, pwede mong sabihin consolidation 'yan. So, kasi meron pa rin siyang isang box na. So, kumbaga hindi follow yung structure na series of higher highs and then higher low or lower high, lower low or even high, even low. So, you can label that as consolidation. Okay? So, tapos ito naman next is uptrend structure inconsistency. So, di ba, sabi natin kapag uptrend, dapat series of higher highs and then higher low, or at least dalawa, no? So, which in this case, nag-create siya ng low, nag-create siya ng high, nag-create siya ng higher low, higher high, higher low, no? So, paano kapag hindi na natuloy yun, di ba? So, dapat pagka-uptrend, di ba, dapat series of higher highs, higher low. So, dapat tuloy-tuloy siyang ganyan, no? Paano kapag hindi na natuloy yun? So, let's say, nag-create na siya ng lower high, even high, or lower low, or anything na
component na hindi kasama dun sa uptrend structure, you can label that as inconsistency. So, parang uptrend structure inconsistency. So, parang ini-indicate niya sa'yo na mahina na yung uptrend market and then potential na siya mag-consolidate or mag-reverse. So, parang ganun. So, which in this case, ang nangyari is instead na mag-create siya ng higher high, nag-create siya ng lower high, di ba? So, mas mababa yung high niya ngayon compared sa previous high niya. So, kaya tinawag natin siyang inconsistency. So, potential, ano siya, reversal. So, pero not all the time kasi minsan nagko-consolidate then biglang aakyat. So, pero kahit dito lang, so let's say ganyan, so nag-short position ka dyan, tapos nag-sell ka dyan, so kasi inconsistency. Kung mag-consolidate naman, either negative ka lang mali dyan, or positive ka lang mali, or break even, so pwede mo i-close na lang agad, so parang ganun. Kapag ganyan, okay? So pag ganda nito, so nakita niya yung inconsistency, and then, bumaba na yung market. So parang ganun. So kumbaga nag-reverse na, or nag-shift na, yung market from uptrend to downtrend. Okay? Tapos ito naman, downtrend, inconsistency. So parang, 'di ba kapag ka-downtrend dapat series of lower highs and then lower lows. So the moment hindi na siya na-follow, you can label that as downtrend structure inconsistency. So anything na hindi kasama sa downtrend, 'di ba dalawa lang yung downtrend, lower highs and then lower lows. So pagka nag-create siya ng higher low, nag-create siya ng even low, higher high, even high, kung ano man, no? So you can label that as inconsistency. So indicating na mahina na yung downtrend, potential na siyang mag-shift, no? Pataas o mag-consolidate. Okay, so which in this case, nag-create siya ng higher high. So actually, pwede mo itong i-label na isang ganito na lang, di ba? And so pwede mong i-label na higher high to. So inconsistency ng ano yan, ng downtrend. So pero not necessarily magbabay ka na agad. So hintayin mo pa rin yung mga key areas mo or key levels mo, no? For entry, and then make sure always follow risk management. Okay, so yun lang. And then kita kayo ulit sa next.